Bakit nga ba wala pa sa NBA si Kai Sotto? Well, Kai Sotto is not LeBron nor Kobe at bihira lang ang mga generational talent na katulad nila na nakapasok sa NBA at a very young age. Pero ang tanong, isa bang NBA talent si Kai Sotto? The answer is a big yes. Pero ang tanong, isa ba siyang generational talent? Well, yes and no. Kung dito sa Pilipinas ay oo, isang generational talent si Kai Sotto, pero sa buong mundo at sa NBA ay isang ordinary player lang si Kai Sotto. Kaya kailangan pang mag-mature ni Kai Sotto and at the right time ay siguradong makakapasok na siya sa NBA. 21 years old pa kasi si Kai Sotto, kaya ang dami pa niyang pagkakataon na makapasok sa NBA. In fact, kahit si Jordan Clarkson ay 22 years old na nung nakapasok siya sa NBA. Let that sink in, guys. 22 years old na si Jordan Clarkson nung nakapaglaro siya sa NBA. And Kai Sotto now is still 21 years old. Kaya hindi pa huli ang lahat para kay Kai Sotto. In other words, dalawa ang main reasons na bakit hindi pa nakapasok si Kai Sotto sa NBA. Unang-una ay hindi LeBron or Kobe si Kai Sotto, nor isang Wembanyama o homegrown si Kai Sotto. Pero kahit hindi siya generational talent, ay he is good enough to compete in the NBA. Legit NBA talent si Kai Sotto, and his skills for a legit 7-3 player is insane. Pangalawa ay 21 years old pa lang si Kai Sotto, at kahit sa PBA ay ang mga 21 years old ay binubuli lang dito, ano pa kaya sa NBL Australia at sa NBA. Kaya be patient lang dahil siguradong darating rin ang araw na magiging proud kayo sa binabash niyong player. At puntahan naman natin ang Gilas na kung saan sa isang interview ay hindi tumanggi si Coach Tim Cone na magiging head coach ng Gilas. Ang sinabi lang niya ay wala pa namang move ang SBP at kung sakali ay kailangan munang malaman ni Coach Tim Cone kung ano ang long-term program ng SBP. Pero ang importante ay hindi tumanggi si Coach Tim Cone. Kaya the ball is now in the hands of the SBP kung papaano magkaroon ng kasunduan ang SMC at ang SBP upang makukuha ang services ni Coach Tim Cone, ang coach na nakapagbigay ng gold medal sa Pilipinas. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, umiscore si Stephen Curry ng kamanghamanghang 42 points sa Warriors' 15 triples sa kanilang laban ng New Orleans Pelicans. At ang Warriors ay nanatiling wala pang talo. Si Stephen Curry ay nagtala ng 42 points sa loob ng 30 minutes of action. At nananatiling hindi pa natatalo ang Golden State Warriors matapos makuha ang isang panalo 130-102 laban ng New Orleans Pelicans nitong Martes. At si Chris Paul ay nagdagdag naman ng 13 points from the bench at pinangunahan ang Golden State sa isang 13-1 run sa third quarter na nagbigay ng 98-79 na abante ng Golden State Warriors. At si Zion Williamson ay tumulong para mapanatili ng Pelicans na kumapit sa first half ng laro, pero nagka-foul trouble ito sa third quarter at nagtapos si Zion Williamson na merong 19 points para sa Pelicans na natalo para sa unang pagkakataon ngayong season matapos ang dalawang sunod-sunod na panalo. At si Stephen Curry ay naglaro muli sa New Orleans
sa loob ng more than 2 years na hindi siya nakapaglaro dito dahil sa kanyang mga injuries at conflicts of schedule nung nakaraang season, kung saan ang dalawang visits ng Warriors sa Big Easy ay ginanap sa second night ng kanilang back-to-back games. When he was introduced as a starter, tinanggap siya ng masigabong palakpakan ng Big Easy crowd at binuksan niya ang laro sa unang 4 minutes 2 seconds na may 11 points, kabilang na ang dalawang tres. Hey, you wanted to see him, New Orleans. Be careful what you wish for. Yan ang sabi ng Pelicans radio play-by-play announcer at naipasok ni Curry ang 7 of 13 attempts sa tres, 15 of 22 overall shots, at 5 of 7 sa free throws. At nang si Stephen Curry ay tumama sa kanyang ika-6 na tres mula sa 29 feet, ang mga manunood ay nagsisigawan, puno ng pagkamangha at pagkagulat sa kanyang galing sa tres. At sa sumunod na possession, isang reaksyon naman mula sa crowd sa kanyang sunod-sunod na pagpakitang gilas sa loob ng court ng pag-shoot ng isang off-balance rainbow mula sa baseline na malapit sa left corner of the court. At ang kanyang mga tres ay talagang nagpagulat sa mga fans at nagbigay ng intensity sa loob ng court. Ipinakita lang talaga ni Curry kung gaano kalupit ang kanyang mga tira sa tres. Ang proverbial na mic drop ni Curry sa isang tres mula sa 31 feet na nagpatuloy sa kanilang malaking lamang at naging 120-92. Pagkatapos nito, si Curry ay yumuko sa gitna ng court and punched his chest bilang celebration sa kanyang tagumpay bago siya pinalitan at pinaupo sa bench. At si Zion Williamson ay nagkaroon ng problema sa foul trouble sa ikatlong quarter, kung saan nakuha niya ang kanyang ikatlong foul habang nagtutuos kay Green sa offensive end bago siya tinawagan ng kanyang ika-4 na foul habang sinusubukan niyang pigilan ang lob para kay Wiggins. At ang pagkaroon ng foul trouble ni Zion Williamson ay nagdulot ng mas mahirap na laban para sa Pelicans sa huling bahagi ng laro. At nang si Stephen Curry ay tumama sa kanyang ika-6 na tres mula sa 29 feet, ang mga manunood ay nagsisigawan. At 1 possession later, nakuha ni Curry ang parehong reaksyon sa pamamagitan ng pag-shoot ng isang off-balance rainbow mula sa baseline malapit sa left corner ng court. At si CJ McCollum ay nagtala ng 19 points para sa koponan ng New Orleans, habang si Jordan Hawkins, isang rookie sa unang round draft pick mula sa Connecticut, ay nag-ambag ng 12 points. Naging kakulangan para sa bawat koponan ang pagkawala ng isa sa kanilang mga pangunahing player. Si Golden State guard Klay Thompson at si Pelicans wing Brandon Ingram ay inalis bago ito naglaro dahil sa pamamaga ng kanilang kanang tuhod. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.